our wonderful topic for tonight. At yan po ay pinamagatan po natin na why live good is the long-term business plan. Ayan po. So dito po natin mag-uusapan, bakit nga ba si Live Good ay kakaiba? Isipin yung mga coaches, no? We have to focus on the people, the product, the pay plan, the system, the timing, and everything. So yun po yung ating pong tatanungin sa ating pong mga coaches na nandito po ngayon. So sa lahat po ng ating pong Live Good family, ayan po. So ready na po ba tayo? Can you please type on the chat box ng ready? Bakit po si Live Good ay kailangan po nating ituloy-tuloy? Bakit po si Live Good ay kailangan po nating hatawin, okay? Bakit po si Live Good ay talagang kailangan po nating seryosohin? At bakit si Live Good ay kailangan po natin talagang aralin? Kasi alam niyo po, pag kulang po tayo ng kaalaman, naaapektuhan po yung ating belief level. Yung ating pong belief level. So yung belief na tinatawag, okay, is a very primary factor in really sustaining the momentum of your business. Ako po, alam nyo, kung pag-uusapan lang po ang challenges, super duper dami po ako. At marami po akong mga reasons na parang pwede na akong tumigil. Sabi nga po ng mga anak ko, mama, wala ka namang pinadedede. Pwede ka namang magpahinga na. Pero I love what I am doing. And you know what is the reason behind mga coaches? Why the energy, why the momentum is so high? Is because the unshakable belief na nakita ko po talaga dito sa Live Good. At as much as possible, kung pwede ko nga lang pong ipahiram itong aking pong mata, ito pong aking puso, yung nilalaman po ng puso ko, yung nilalaman ng mata ko, okay? Na makita po crystal clear ng mga kasamahan po natin, bakit si Live Good po ay kailangan po natin bigyan ng topmost attention, priority, okay po na galingan po natin. So alam ko magkakaiba po tayo ng paradigm, magkakaiba po tayo ng purpose. But let us just check it out. What are the main factor? What are the main strength of Live Good? Bakit isasama po natin yan sa ating pong mga daily life routine. Okay po? So, ayan. So, umpisahan na po natin mga coaches. Medyo konting statement muna sa ating mga coaches. So, I'm gonna call you in first, no? So, my question to you, mga coaches, bago tayo pumunta dun sa pinaka-primary question, is, Coach Edmar, what do you think is the main primary reason bakit si Live Good ay nasabi mo na gagawin mo na talaga build to last? Ano yung nakita mo talagang katangi-tangi na dahilan bakit mo to kinakarir? Kasi iba yung passion ni Coach Edmar, iba yung yung fire ng mga sinasabi. And I love that. I really appreciate it. So take it away, Coach Edmar. Yung nakikita ko dito talaga yung magandang kinabukasan. Yun yung talaga nakikita ko. Alam na alam ko na pag nagtrinabaho ko si Live Good, binild ko siya ngayon, it will give me financial stability and security during now until my old age. So para sa akin, kung naghahanap ka ng isang kumpanya na talagang pangmatagalan, yung talagang hindi ka matatakot ilagay yung pangalan mo dahil hindi masisira, yung talagang may mga produkto na nakakatulong sa pangangatawan, katulad ng mga pinakita ko kanina. Kasi para sa akin, aanin mo naman ng wealth kung wala kang health. Kaya sabi ko nga, isang perfect company, pagka ang natrabaho mo, bibigyan ka ng health at the same time, bibigyan ka ng wealth. No, Yes. napakahirap kasi yung iba wealth lang pera-pera lang. No? Itong nakita ko kay Live Good, dalawa tinamaan sa akin. Magandang pangangatawan at kalusugang pangbulsa. So Yes. para sa akin, kaya excited akong i-build to kahit ano pa yung mga challenges na dumating, is alam ko kasi na ito na talaga yung hinahanap kong opportunity na matagal na. Kasi ang hirap din naman tumiming ng isang opportunity na nasasalihan mo. Minsan kasi pag sumali ka naman sa iba, huli na. No? Yes. Medyo malayo ka na sa opportunity. Samantalang ito kay Live Good, unang-una, pioneer tayo lahat.
No, Yes. walang hindi pioneer dito. Isang taon pa lang tayo eh. Yes. So lahat tayo ay talagang dito na dito na talaga natin mabubuo at makukuha yung mga pangarap natin. Kung talagang Exactly. seryosong player ka lang. Kaya lang minsan may dumarating talagang mga challenges which is an opportunity for growth. No, kaya ako kahit may challenges to live good, okay lang. Even if I go back to being alone and build again, I can still do that. No, dahil sure ako si Live Good is the vehicle that I'm looking for because of the uniqueness of the system na ngayon lang Yes. din naman nangyari itong subscription sa MLM. First time lang naman ito. At naggagayahan na yung mga iba ngayon. Gaya-gaya. Pero hindi Putumaya. nila, oo, pero hindi nila magaya yung produkto ni Live Good. Yan sila Yes. may pan. Siguro makokopya nila yung Complan. Pero yung produkto, I don't think so. Yes. That's why I'm here to stay for the long haul. I'm here to build it no matter what. And Yes. I'm here to become a crown diamond. Yes. Yun yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Woo! Dahil once na mahit ko yung goal ko na yan, I know I will have a better life and I can bless and I can use the blessings that I receive to bless others. So yun yung pinakamalaking reason sa akin, Mentor B. Wow. Wow, what a profound, what a very sound statement coming from our one of our top leader, Coach Edmar Torcolas. Grabe, health and wealth at the same time nasa pool. Kanya pwede ba nating bigyan si Coach Edmar Torcolas ng heart emoji kung na-blessed po tayo doon, mga coaches, sa ating pong mga na nandito sa loob ng Zoom at binabati din po natin yung mga nasa live, no? I-share po natin ito kasi napakaganda po ng topic po natin. So Coach Edmar, tumpak na tumpak po yung lahat ng mga sinabi mo and I really feel you. Feel ko po yung sinasabi mo. Kasi ako po, alam niyo mga coaches, I'm really a believer of wellness products. Pero yung sobrang katangi-tangi-tangi, namumukod-tangi dito po sa Live Good is ngayon lang kasi ako nakatikim ng mga produktong sobrang affordable. Alam mo yun, at ako, by the way, sa lahat ng mga nakakaalam, 16 years na po ako nasa network. Kaya yung akin pong excitement, coaches, no? Coach Edmar, Coach Art, Coach Ronel, is sobrang taas kasi sobrang dali po talaga ni Live Good. Anong mahirap kay Live Good? Napakaliit po ng puhunan, 'di ba? Pero kayang-kaya mong magpaka-healthy ng murang-murang halaga. Kaya dito, ang sarap lang coaches, no, na mag-share ka ng isang opportunity na alam mo, walang masyadong aray sa mga tao na as long as ma-educate natin sila ng tama, ma-spill natin ng tama, para wala pong mga tinatawag na misinterpretation. Nang wala pong mga tinasabing misunderstanding. Kaya po tayo nagkaroon po ng rampant ng mga negative comments sa iba, no? Because iba po yung nakarating. Pero hindi natin natingnan on how powerful the products of Live Good are. Sa akin po, yung po talaga yung sobrang nakikilig po ako. Lalong-lalo na pag dumating yung aking pong lean products. Pag gumating yon mga coaches, promise, magsisipag po ako mag-workout, magpapakita po ako dito kasi alam ko magkakaresulta ako ng mabilis. So ayan po, so thank you Coach Edmar for that statement. Sana nai-inspire po namin kayo. Bakit si Live Good is really a long term? Mahaba-haba pa po ito, no? Round-round lang po tayo. So thank you Coach Edmar, health and wealth at the same time. Isipin mo, longer life, okay, healthier life, na healthy din ang ating pong bulsa. So ngayon, punta naman tayo kay Coach Art. Coach Art, ano yung pinaka topmost reason bakit si Live Good ay nakitaan mo siya ng dahilan, no? Na this is really for a long-term platform. Yes. Okay, thank you Coach V. Yes, actually sabi ko nga sa tagal ko na rin sa industry for 25 years now. Wow. Nandiyan yung talaga nagkaroon ng development, personal development, 'di ba? Nakasa ka kahit saan ako galing na industriya before. Etong industry to minahal ko talaga. And then when I met Live Good, dito ko parang nagkaroon ako, yung sabi ko tinapik ko internalization, di ba? So Yeah.
So doon, nandun yung mga realization until I realized na ang Live Good talaga is pang long term. Unang-una, dito ko yung sense of yung longing mo for a security talaga in the future. Dito ko Yes. nakita. Katulad nga ng sinabi ni Coach Edmar kanina. Trabahuin mo ngayon pero sigurado ka pagdating ng time, stable ka, 'di ba? Yes. Kasi hinahanda ka. So ang Yes. maganda diyan habang naghahanda tayo sa pagtupad ng mga pangarap natin. Ngayon pala nakikita mo na unti-unti meron ng realization doon sa mga ginagawa mo. Nararanasan mo na siya, 'di ba? And at the same time, dito mo ako personally, alam ko ang Live Good kaya ako ginagawa to para ma-serve ko yung purpose ko. Okay, Yes. yun yung pinapa-discover ni God sa akin, yung ano yung purpose mo dito sa mundo, bakit ka nabubuhay. So unang-una, syempre, para makapagbabago ng buhay ng tao and at the same time, to introduce the goodness of God through this Yes. business. So Yes. mas masarap kasi na sumisentro ang Panginoon sa ginagawa natin. At yun yung Amen. pinaka-noble work na gagawin mo na hindi lang ang wealth kasi it will happen, it will follow 'di ba? Una-una health natin, tapos wealth. Pero ang maganda dito, ano yung purpose? Nagagamit mo ba yung purpose mo? And I believe, para ma-serve ko yung purpose ko, ginamit ng Panginoon as instrument ang Live Good. Amen. Kaya iba yung drive ko ngayon as compared sa mga previous companies ko kasi alam ko that God placed me here for a great purpose. Amen. Yun po. Amen, amen. Wow, nakaka-bless naman 'yon, Coach Art. So, I comment to that. Alam niyo mga coaches, no, by the way, sobrang timing yung sinabi po ng Coach Art. Noong February 10, I really decided na mag-retire na ako sa network industry. As everybody knows, I'm a Christian, a born-again Christian. Akala ko noon mga coaches, no, this is not about religion or what, pero nagkwekwentuhan lang po tayo dito. Akala ko mapupunta na ako sa discipleship. Kasi I've been attending yung mga intentional discipleship program ng CCF. Tapos naman, akala ko tutuloy ko na yung JLC ko and everything. So sabi ko, Lord, it's time for me to go back and follow your directions. And then until one time, may friend ako na nagsabi sa akin, alam mo, best friend ko yon, she's in USA right now and she's with me. Nag-join na siya for good na talagang tatrabahuin niya. Sabi niya sa akin, ituloy mo yung pagne-network kasi yan yung disciple mo. So nakaka-blessed yon, Coach Art, kasi dito hindi lang po talaga tayo business. Hindi lang po tayo dito, it's not all about making money. Ang masarap po talaga dito is yung tinatawag po nating changing people's lives. Na marami po tayo, hindi man tayo kasing popular as to many, but it's the form of impact that we give to the people that connected to us. So, yun po yung nakita ko din po dito sa Live Good at nakakatuwa kasi yung platform natin, e-system talaga, the Zoom. Isipin mo na unlimited. So, kagaya nito, no, ang kausap natin, buong mundo. At nandyan yung Zoom, nandyan yung Facebook, andyan yung YouTube, yung ating mga social media na nakakatulong talaga na ma-deliver natin the purpose or the message that we have in this short-lived life. So thank you, Coach Art, for that. At sobrang agree ako dyan sa'yo na ang sarap lang gawin ng Live Good na it's not just all about making money. Kasi yung money, it's just the byproduct ng ating mga consistency, dedication, and commitment. Okay. So, ayan. Grabe, no? Can you please put heart emoji naman dyan sa ating pong mga chat box kung nagme-make sense po itong ating mga usapin. Of course, no, punta naman tayo dito kay Coach Ronel Cantos, ang ating pogi na ating pong coach, no? Coach, ano yung dahilan? Yung mga namumukod tanging dahilan bakit si Live Good ay kinonsider mo siya na pang long-term platform mo? Ayun, Coach, actually napakaganda pong tanong niya, no? Kahit ako mismo sa sarili ko, tinanong ko din yan. Ang unang-una talagang binigyan ko ng pansin dito is yung vision ng may-ari. Siyempre, alam mo, ang pinakapiloto ng ating kumpanya is yung mismong may-ari. Nakita ko sa kanya yung vision niya na sobrang laki ng vision niya. Hindi lang locally but globally. Sa payout, wala tayong problema. Sa products, nagdadagdag tayo ng mga produkto.
nakita ko sa kanya na sobrang alam mo yung game plan niya, kumbaga, hindi pa sinisimulan sa iba't ibang bansa yung pag-market ng live good, pero lahat ng mga plano niya buo na yun eh, tapos na eh. Kumbaga, ang nangyayari na lang kumbaga ngayon is yung nangyari na sa kanyang isip yung mga mangyayari, pero alam mo, yung pinaka the best dun is yung vision niya na talaga ang deal ko talaga mag-benefits kay Libud. Ang nakita ko sa kanya is yung vision ng may-ari na kung saan pag sinamahan mo ako dito, hindi kita iiwan. Yun ang Yes. pinakamaganda doon. Medyo naghahang ka, no, Coach Ronel? Kumbaga, pakakin mo lang ito. Hello coach, hello coach. Yes. Ayan, hello coach. Okay na? Yes. Okay na, okay Ayun. na. Yan. Sabi nga ko sa may-ari, no? Pag sumama ka sa akin, sumabay ka sa akin, yakapin mo lang ito at isasama kita hanggang dulo. Yun ang pinakamaganda. No, yun yung vision ng may-ari. Ako para sa akin coach, ang unang-unang tinitingnan ko dito yung vision ng may-ari, yung nakita niya. Maraming hindi nakakita pero para sa akin, yung nakita niya, nakita ko. Di ba? Yes. So yun lang po coach, yun lang. Wow, grabe, no? Wow, Coach Ronel, palakpakan naman natin. Ang gagaling ng mga sinasabi po ng ating mga coaches. Sa lahat ng mga Live Good Family, mga leaders, sana po nagja-jot down po tayo ng notes while you are working on yourself, no? Preparing for your journey, a long-term journey here in Live Good. I do ask everyone to please jot down notes. Pag-aralan niyo po ito ng mabuti, namnamin niyo po ng mahusay, no? Yung mga reasons bakit si Live Good is really a long-term platform, not just for a short-sightedness, no? So I agree with you, Coach Ronel. Alam niyo ba guys, no? Napaka-importante po ng leadership. At isa po sa dahilan, no, na bakit ako super duper in love sa Live Good. Coaches, for 16 years na I've been in this industry, it is my very, 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 very first time, no? Nakakita po ako ng mga owner ng corporate team, ng may-ari mismo, na very, very hands-on sa kanila pong pagbe-business. If you are just hardworking enough, if you are just dedicated enough, if you are truly serious na trabahuin mo talaga si Live Good, balikan nyo lang po yung ating pong mga Fire Starter Friday and you can feel, no, the sincerity of the heart of the corporate team, from our CEO to our network marketing director, sa mag-asawang Dr. Ryan Goodkins and Ma'am Lisa Goodkins. Alam mo, these four people combined all together, working on the vision of Live Good, which is to get healthy, to share to people to get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. Medyo nasasad lang ako kasi a lot of people are not really into the point of prioritizing health. Andun pa po tayo sa process na ganun. Yun ang pagkakaalam ko, coach, ha. Kasi yung iba parang okay na may nakakain, okay na ganun. Pero kung titingnan po natin si Live Good, ang mumura po ng ating pong food supplementation. Kagaya po ng sinabi po ni Ma'am Lisa Goodkins, of the many products of Live Good, what is that particular products that you're gonna bring into the Z, to the beach? Yung halimbawa, alam nga naman po mag-a-outing ka or aalis ka, magbabakasyon ka, lahat ng supplements mo, bit-bit mo. 'Di ba? Alam mo kung ano yung sinabi niya? It's the amino acids. It's the amino acids na kailangan mo talagang i-sustain. So all of the products that we have really has its distinct purpose in our body for us to sustain a good, healthier life. At it's about time na tayo po sanang mga Live Good affiliates, makita po natin the true vision of Live Good, na nandito tayo is to be part of the movement, the global movement of educating people to become healthy. Kasi health is really topmost wealth. Topmost wealth po ang pagiging healthy. Subukan mong magpakayaman ka dyan, pero meron ka namang sakit na cancer, diabetes, Tama. kung ano-anong sakit. Lahat ng mga na-procure nating wealth, i-dispose din natin yan to run for the health. Are you with me, guys? Yes. Tingnan po natin yung ating pong mga kababayan na nasasad ako, no? Lalong-lalo na sa bandang Middle East. I've known a lot. Kasi nasa field po tayo, no?
Ang dami nating mga kausap. After na umuwi sila sa Pilipinas, andiyan na yung mga kung ano-anong sakit. Lalong-lalo na po sa kidney. Yung mga seaman, yung kanilang kinakain na mga noodles, yung sa Middle East, yung water na iniinom nila na masyadong processed. Ang dami-dami pong factor, the lifestyle and everything. So anong purpose? Bakit po nasa ibang bansa ang ating pong mga kababayan? Because they want to acquire a certain wealth. But most of the time, nadi-disregard po ang health. Pag uwi ng Pilipinas, umuwi dahil kailangan i-dialysis. Umuwi sa Pilipinas kasi kailangang operahan. Umuwi sa Pilipinas dahil kailangan i-chemo, irradiation. So what is the point of working so hard? So what happened was, ano yung ginawa nating pagpapakahirap was irrelevant. I'm sorry to tell this, no? Kasi napabayaan mo na nga din ang sarili mo. So ako mga coaches, sana maging pukaw po no sa ating pong mga kaisipan na bagamat si Live Good no, hindi po nakikita natin ng bawat isa. Pero napakaganda po ng adhikain. And thank you Coach Ronel for sharing it to us that the vision of Live Good ay talagang nakita mo and it has something to do with the kind of leadership that we have as we have here in Live Good. So coaches, ayan po, sana po you are learning so far. Can you please type yes if you are learning so far on our podcast for tonight. So pasarap ng pasarap no mga coaches yung ating pong mga pinag-uusapan at sana po nagle-learn po tayo. Can you please type yes sa ating pong chat box kung kayo po ay nagle-learn. Ayan. So ang dami, Anastasia, June Tibay, ayan, Emmy Marens. Okay, ang daming mga yes hindi ko mahabol. Ronaldo Higuera. So ayan po no. So grabe na to mga coaches. So ano ang ating pong dapat nito? Ito po yung ating pong suggestion kagaya ng sinabi po ni Coach Edmar. There is no such thing as perfect. There is no such thing as perfect. But let us say that Live Good is close to that. And we are second to nothing. So anong dapat po natin gawin? Tayo po yung mag-adjust. We can never control yung 3 months 2 months na delivery. Pero kung gagawan po natin ng paraan para po tayo ay mag-order ahead of time na naka-timetable, we will never run out of stocks. Let us take it as a priority. Kasi sa mga dati natin pong network, coaches, naalala nyo, kailangan mong mag-maintain ng 20,000, 10,000, 30,000, 50,000, kung magkano man yan, para mo makuha yung komisyon mo. Hello? Are you with me, guys? Nagme-make sense ba tayo? Yes, Na coach. hindi natin nakikita yung true value of Live Good. Na nakikita lang natin yung mga rumors, mga whispering, yung mga ang dami. Yung mga setbacks, ang dami. Yun yung minamagnify po natin. But if we're gonna check it out and you are going to re-evaluate, in our former company, magme-maintain po tayo ng malalaki. Pero nagagawa natin paraan. Kasi, hindi tayo kukomisyon. Magiging konsumisyon ang mangyayari. Kasi, hindi ka nakapagpuntos. Hindi ka nakabili ng certain products. Ngayon, anong problema natin kay Live Good? With over 5,000 pesos, may international pack ka. Hindi mo gagawa ng paraan para every month may dumarating sa'yo na produkto or every week, every other week, you have a products coming into your place. So, learning so far po, kaya sana po magkaroon po tayo ng openness, let us lawakan po natin kasi we are still a baby company. We're still a toddler. We are a toddler, yet a giant company open in 237 countries. We are a giant company with a members of 1.4 million in just over a year. With a company in its first year, nag-pay out ng $50 million. So let's just think as we are day one old here in Live Good. Okay po? So ayan, yan sa mga coaches, learning so far. Type naman po kayo dyan ng mga diamond emoji. Ngayon coaches, punta tayo doon sa second questions, no? That is pertaining to our topic, why Live Good is a long-term business plan. Kasi
ang dami kong mga naririnig. Alam mo yun, minsan ma-hurt ka. No comment lang po tayo dyan. We are here to respect the decisions of everyone. We can never control other people, but we can always control our very own self. So ngayon, coaches, aside doon sa mga sinabi nyo kanina, no, na why live good is a long term. My question for you right now is how do you prepare yourself to cope up with the long-term business platform of Live Good? So Coach Edmar, how do you cope up yourself, or how do you prepare yourself for you to be in alignment with the long-term platform of Live Good? Pag yan ang tanong, isa lang sagot ko dyan, Mentor B. Napakadali. Working until it works. No? Yun lang yun. Tuloy-tuloy lang hanggang magka-resulta. Ganun naman talaga eh. Unang-una, what I'm saying palagi sa mga Zoom meetings na presentation ko is pinakamagandang kompla na tayo. Maraming kitaan. Pero mo, may fast start. Kaya nga sabi ko palagi, walang dapat hindi kumikita dito. Fast start pa lang, buhay ka na eh. Yes. Ang problema, hindi ka nagdi-direct. No? Kailangan mag-direct ka. Kasi $25 agad yun eh. $25 is $25. Pag nakaapat ka sa isang linggo, $100. Simple as that. So, fast start pa lang. Napakaganda na. Lagyan mo pa ng matrix na 0.25 cents kada apat na tao, $1. Napakaganda nun. Wala no. Yung comp lang kasi natin, the best of the best niya nila Ben Linsky sa iba't ibang company. Yes. Nagsama-sama na sa atin lahat eh. Kaya yung matrix natin talagang magandang kitaan yan. Kasi 0.25 cents per person, what if dumating talaga yung time? Sabihin natin after 5 years, napuno talaga yung matrix mo. 2,047.50 every single month. Yes. 5 taon nangyari. Di ba? Yun ang tinatawag na long term. Ang problema sa makaramihan ngayon, hindi makaintay ng long term. Gusto short term. Gusto ng harvest ka agad, hindi naman nagtanim. So dapat, siyempre, kung naglo-long term ka, tanim ka ng tanim. May mamamatay sa tinanim mo, okay lang yun. Magtanim ka ulit. Ganun lang yun. So, matrix. Samahan mo pa ng matching bonus. O, 50% ka sa lahat ng tinanim mo. Saka nakakita ng ganong program. Napakaganda kaya nun. Di ba? Kung masipag yung naitanim mo at malaking grupo yung naitanim mo, eh doon pa lang sa 50%, baka sweldo na ng isang ordinary employee yun. Which nangyari sa akin. Di ba? Yes. Tapos, ito pa yung maganda. Yung inaasam-asam ko. Yung 2% ng diamond. Woo! Kaya gusto ko mag-diamond. Kasi kahit diamond lang yung ma-achieve ko, sabihin natin, 5 years. Hindi nga 5 years, this year nga ang goal eh. Sabihin natin, nag-diamond ako mula ngayon hanggang 5 years. Magbabago na buhay ko nun ha. Pero mo buwan-buwan ka tatanggap ng 2%. Sabihin natin yung 2% pag nag-diamond ka na is nasa $2,000 to $3,000 na lang kasi marami ng diamond. That's still 200,000 a month. Kung tatanggapin mo yan mula ngayon hanggang sa loob ng 5 taon, multi-millionaire ka. Yes. Kaya ganun kaganda ang sistema ni Live Good. Napakaganda ng long term niya. Kaya lang, dapat mo makita ang value ng pagtsatsaga. Dapat mo makita ang value ng continuous building, working until it works. Kasi pag nag-quit ka ngayon, na-discourage ka, hindi ka na-attend ng Zoom, hindi ka na-attend ng training, wala ka talaga, pati grupo mo. Yes. O, di ba? So, ano pa yan? Ang pinakahirap pa naman kunin dito, yung momentum. So, dapat tsagain mo para hindi ka mawalan ng momentum. Mahirap ibalik ang momentum. Kaya pag nahawakan mo na yan, huwag mo nang bibitawan yan, tuloy-tuloy mo na. Sabihin na lang natin, meron kang konting sideline dyan. Di naman bawal kay Live Good yun eh. Yes. Diba? Kaya lang, huwag mong kalimutan si Live Good. Yun lang naman yung pakiusap naming mga leaders. So kung magsa-sideline ka, re-respeto namin yun. Pero huwag mo namang alisin sa listahan mo talaga si Live Good. Dahil gusto ka naming tulungan. Gusto ka naming tulungan. Eh pag umalis ka sa sistema, hindi ka na namin matutulungan. Correct. Ganun lang, binaksak mo yung subscription mo, katulad ngayon, 2 araw na lang, 3 araw na lang, tanggalan na naman. Pag yan ang nagkamali ka dyan, tapos ka. Huwag mong iwan yung subscription. Ngayon, yung capital na 600, hindi naman actually masakit yan eh. Masakit lang yan talaga yan kapag wala kang direct kahit isa.
Kahit kung may direct ka buong buwan, sabihin natin talagang ano ka, medyo hindi mo natatrabaho talaga. Mag-direct ka man lang ng kahit isa every month. That is $25. $10 lang subscription mo, may $15 ka pa. O what if yung isa na na-direct mo this month, isa pa lang Bilma sa Bulaw? O di tapos na boxing. Lalaki na yung organization mo. Hindi yung pala, minsan kasi tayo hindi seryoso pero yung na-direct natin mas seryoso. Correct. Kaya nga dapat we always find people better than ourselves. Yung Yes. mas magaling sa atin ang hinahanap natin eh. Kasi yun yung maganda dito sa business na to. Mas magaling yung mga tao mo, mas maganda organization mo. Hindi naman to yung traditional na corporate na ikaw dapat yung pinakamagaling dahil pag ikaw hindi ka pinakamagaling, mawawalan ka ng trabaho. Dito, pag yung tao mo pinakamagaling, lalo ka na. Mas maganda yung epekto sa'yo nun. Kaya napakaganda talaga ng industry natin because this is an industry when we are happy when everybody is succeeding. Yes. Sa corporate kasi hindi nangyayari yun eh. Correct. Hindi masaya yung supervisor mo pag magaling ka kasi mawawalan siya ng trabaho. True. Pero dito kay Live Good, pag magaling ka, masaya upline mo. Correct. Saka negosyo mo to, huwag mong iasa sa upline mo, huwag mo rin iasa sa downline mo. Ang secret talaga sa pag-asenso dito kay Live Good, ikaw mismo. Ikaw, kahit anong mangyari, pag ikaw nandyan at desidido ka, you will succeed. Hindi, iba-iba lang talaga ng time. Wait for the time. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, God makes all things beautiful in His time. You have to make and to wait for God's time in your life. Dahil lahat tayo dito ay maganda ang kinabukasan kay Live Good. Kaya sa akin, ang complan natin, long term, sold out ako. I'm here. Ay, yung kagandahan kasi yung complan natin hindi na nga siya nagbabago pero nag-i-improve pa. Kasi yung iba namang complan, yung ibang complan, maganda na pinapapangit pa. Biglang aalisin yung isang kitaan, di-discourage na yung mga tao. Dito kay Live Good, dinagdagan pa nga yung customer acquisition bonus. Baka hindi pa alam ng iba yon na yung pag yung direct mo first order, may kita ka doon. Correct. What if lahat ng direct mo nag first order o additional income? Ganong kaganda si Live Good. Amen. Sana makita natin lahat yon. Yun lang, Mentor B. Wow! Palakpakan naman po natin si Coach Edmar Tercolas, no? You have to work until it works. Actually, yung vehicle natin, kung susuriin po natin na mahusay, from the people to the products, to the pay plan na pinaka the best among the best. Diba? The affordability and everything. The platform that we are open in 200 plus countries. Alam niyo coaches, ako, iniisip ko na wala pa tong ginagawa kong not at the tip of the finger. Not even at the tip of the finger. Kasi sabi ko nga, ginawa ko si Live Good na parang sisiw, mani, popcorn. Bakit? Alam ko sa sarili ko, hindi ko pa ginawa talaga yung best. Are you with me, guys? So can you see the potential that you are building your business around the globe? Within the entire Philippines. So, tama si Coach Edmar doon, no? Na talagang work. Kasi what separates between the goal and to where you are right now, ano yung nagko-connects? It's the action. Kaya po tayo hindi nagkakaroon ng results. Kasi may formula ang success eh. Mindset plus action equals result. Napaka-basic. Yung mindset, naging negative na. Yung dating maganda, naging pangit. Ang mindset is the main commander ng ating body system. Na kung ano ang nilagay natin dito sa ating kaisipan. That's why we have to be very, very careful the way we think because it describes of who we become. Bantayan po natin yung ating pong mindset. Tama po si Coach Edmar doon, even si Sir Ben Glinsky is not a jealous guy. We are not a jealous company. You are allowed to do whatever you want to do. Pero ako, meron lang po akong pakiusap. Huwag na po na tayong mag-badmouth. If you want to have a sideline, a side hustle, ako, wala po kayo naririnig sa akin about anything na may ginagawa
Okay lang yun. Respetuhan lang po tayo dito. You can add on if you want to add on. Pero nananawagan po ako, please po, bigyan natin ng dangal ang industriyang ito. Huwag po tayo mag-away-away. Huwag po tayo magsiraan. Because it reflects ourselves of who we are. No bad mouth. What I learned from our great mentor, if we have nothing good to say, better say nothing at all. At tama po yung sabi ni Coach Edmar, alagaan lang natin ang subscription. Okay po? Kasi dito sa business na to, we have to focus of being the person that we want to become, and having will follow. Being the person with the mindset, with the belief, lahat ng attributes of becoming a great leader, i-possess po natin yun. Because you know what? Having will just automatically follow. So I hope na nag-make sense tayo on how we gonna cope up or how we gonna align ourselves on the long-term platform of Live Good. So if you are learning so far, Live Good family, can you please type 1 on the chat box kung nagme-make sense po ito sa inyo. Okay, so go back to Coach Ronel Cantos. What are the preparations, no? Kagaya ng tanong ko kay Coach Edmar, that you are exercising to cope up the long-term platform of Live Good? Ano yung mga ginagawa mo sa sarili mo? Paano mo siya hinahanda? Ayun coach, para sa akin no, gaya nga ng sinabi ni coach na kumbaga tayo kung gusto natin maging successful dito kay Live, ang unang-una munang titingnan natin dito yung sarili natin. Kasi ako, ang isa sa pinaka main reason kung gusto nating maging successful saan mang larangan, minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagtutuloy-tuloy. Kasi ang unang-unang inisip natin sarili muna natin eh. Pero para sa akin, kung gusto mo matupad ang pangarap mo dito, ang unahin mong tuparin mo muna yung pangarap ng mga taong kinausap mo at pinasali mo. Kasi yung mga tao na yun, kapag natupad mo ng mga tao na yung mga pangarap nila, doon ko nakikita na yung pangarap mo, susunod na yun dahil unang-una, inuna mo yung pangarap nila. Para sa akin, parang ganito lang, pumasok ka sa Live Good, hindi para buhayin yung pangarap mo. Kaya ka nag-Live Good dahil gusto mong buhayin yung mga pangarap ng mga taong kinausap mo. Yun lang yun. Kasi unang-una, papaano ka magiging successful kung yung mga tao mo hindi man naging successful? Kumbaga, bakit may mga taong tinatamaan ng attrition? Bakit may mga taong nalilito, naliligaw, hindi nila alam ang gawin? Pati mga tao nila nalilito din. Kasi kung bakit nalilito yung mga tao mo, unang-una, ikaw mismo, litong-lito ka rin. Hindi mo rin alam kung anong gagawin mo. Correct. Para sa akin, ang unang-unang titingnan mo dito, siguro kung bakit ako nag-Live Good, kailangan ko lang talaga sigurong yakapin yung sarili ko na meron akong kailangang patunayan. Yung mga taong kinausap ko, hindi para buhayin yung pangarap ko, kundi para buhayin yung mga pangarap nila dito. At Exactly. hindi para tuparin yung pangarap ko, kundi dapat kung tuparin yung mga pangarap nila. Kasi pag natupad ang mga pangarap nila, kahit hindi ko hilingin sa kanila na tumatupad yung mga pangarap ko, gagawin nila yung para sa akin. Why? Kasi sila yung unang-una mong binild eh. Sila yung unang-una mong tinuruan eh. Kumbaga, sabi nga, ano mang puno na itinanim mo, sabi nga ang mangga hindi magbubunga ng mansanas yan. Hindi yan bubunga ng kung ano-anong bunga. Ang mangga bubunga ng bunga yan. Paano bubunga yan? Kung ikaw mismo, hindi mo alam kung paano pabubungahin yung puno mo. So anong importante doon? Kailangan mo sikapin sa sarili mo na, nandito na ako sa negosyong ito eh. Kailangan ko itong yakapin. Kailangan kong iparealize sa mga leaders ko na nag-Live Good na ako, andito na ako. Nabasa na rin lang ako, magpakabasa na ako. Kumbaga, pinukpok na ako dito, i-ibaon ko na yung sarili ko. Yes. Kasi marami talaga, hindi talaga maiiwasan. Hindi talaga maiiwasan eh, hindi, sabi nyo nga po, coach, hindi natin control kung ano yung iniisip nila. Hindi rin natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Yes. Pero, hindi talaga maiiwasan na may mga tao talaga na sa halip na ganito, nakaganito eh. Pero hindi natin kailangan magturo. What is important, hindi mo kailangang turuan yung isang tao at magturo ka ng magturo. Kasi bakit? Every time na magtuturo ka, merong tatlong bumabalik eh. Yes. Ano yung tatlong bumabalik? Hindi lang iisa yan.
may tatlong bumabalik, pabalik para sa sarili mo. Ano yung pabalik na yun? Tingnan mo din. Hindi kaya makikulang din ako. Baka may kailangan din akong baguhin. Bakit ko kailangang ibalik? Sabi nga ni Coach Edmar, masarap ma-build ang momentum, pero ang hirap ibalik ang momentum. Tama po yun. Pero sabi nga po, kung naandyan na yung momentum, yakapin mo. Pero sabi nga, medyo mahirap talagang i-maintain ng momentum. Kasi, syempre, lahat po tayo, may mga pinagdadaanan po tayo, may mga nangyayaring hindi natin inaasahan. Pero, what is important is yung ikaw mo sa sarili mo. Sabi nga ni Coach B, di ba? Narinig ko po sa iyo apply na dapat naka-laser focus ka doon sa goal mo. Nakita natin ng lead good, okay na tayo. Okay to. Kasi simple lang naman nung sumali ka, wala ka pa naman downline, tama ba? Nung Correct. sumali ka kay lead good, wala ka pa namang downline Bakit gigil ka? Gigil ka magkatao, gigil ka magkagrupo. Nung nagkaroon ka ng grupo, kung kailan may grupo ka, ito ka nangihina, mali yun. Yes. Diba? Nung unang wala ka pa nga kakasali mo pa lang, sobrang gigil ka, hindi ka makatulog, na halos parang sinisilihan yung pit mo na kumausap. Kung kailan may grupo ka, doon ka nalulubat, mali yun. Para sa akin, kung nasimulan mo at nakaya mo, matatapos mo yan. Yes. Hindi man ganun kabilis, ang pinakamahalaga, kumikilos ka. Sabi ko nga, importante po yung vision. Okay lang po ba kung magkwento po ako? Sige, Coach. Okay. Kasi bakit ko po nasabi Bakit ko po nasabi na napakaganda ng vision ng may-ari ng company? Meron po akong kwento na pwedeng kapulutan natin ng aral. Meron pong isang driver ng jeep. Si mamang driver ng jeep, habang nagmamaneho siya, may pumara sa kanya. May pumarang isang babae, napakaganda. Pinaupo niya sa tabi niya. Di po ba yung upuan ng jeep sa unahan? Ilan po ba ang kasyang pasahero doon sa unahan ng jeep? Di ba tatlo? Dalawa. Oh, tatlo kasama driver. Oo, merong dalawang halos available doon sa kabilang gilid niya. Ngayon, pinarahan niya yung magandang babae, maya-maya, habang nagda-drive na ulit siya, may pumarang ulit ng isang gwapong lalaki. Alam mo, eto, palinga-linga yung babae kasi nakita niya yung gwapong lalaking katabi niya. Pero maya-maya itong gwapong lalaki, nagtanong doon sa mamang driver, sabi niya, "Mamang driver, anong oras na po?" Alam mo ginawa ng driver? Tiningnan lang yung relo niya, tapos tiningnan niya yung lalaki. Pero hindi niya sinasabi kung anong oras na. Drive lang siya ng drive. Maya-maya, nagtanong na naman lang itong pasaherong gwapong lalaki. Sabi niya, "Mamang driver, anong oras na po?" "Okay lang po ba? Pakisagot naman po, anong oras na po?" Tingnan ng driver yung relo niya at tiningnan lang ulit niya yung pasahero niya. Hanggang sa nakulitan na itong gwapong lalaki. Sabi niya, "Mamang driver, pakitigil na po at bababa na po ako." Biglang bumaba yung gwapong lalaki. Hanggang sa na-curious yung magandang babaeng katabi ng mamang driver. Sabi niya, "Mamang driver, curious lang ako. May tatanong ako sa'yo. Bakit hindi mo man lang sinagot yung tanong yung pasahero mo? Kagwapo naman, mukhang maayos naman. Tinanong ka lang kung anong oras, di mo masagot-sagot." Sabi ng mamang driver, "Gusto mo bang malaman?" Sabi ng babae, "Opo, gusto kong malaman bakit hindi niyo po sinagot kung anong oras. May relo ka naman. Yung po bang relo ninyo gumagana o hindi?" Sabi ng mamang driver, "Alam mo, Iha, itong relo ko gumagana. O kita mo, tumatakbo-takbo nga eh." Sabi niya doon sa magandang babae, "O yun pala naman po bakit hindi niyo po sinagot? Tinatanong lang naman niya kung bakit po at kung ano pong oras na." Sabi niya, "Iha, ganito kasi yan. Pag sinagot ko kung anong oras na, malamang makukuha niya yung load ko." "Oy, ano naman yung problema?" Sabi ng magandang babae. Ano naman ang problema? At least sinagot niya po. Hindi ganun ininyo. Kung pagpapalagayan niya ako ng loob, malamang baka mamaya habang naglalakbay tayo, tanungin niya ako, "Mamang driver, saan po ba yung bahay ninyo?" Sabi ng babae, "Ano naman po kung itanong niya kung saan bahay ninyo? Naku, ining problema ko yun." Bakit naman maging problema yun? Kasi pag nalaman niyo yung bahay ko, pupuntahan niyo ako sa bahay ko. Sabi ng babae, ano naman ho? Ano naman kung pupuntahan ka sa bahay mo? Ining, may problema. Ano bakit? Palagi akong wala sa bahay. Naghahanap buhay ako. Baka pagpunta niya sa bahay ko, pagbukas ng pinto, naku, yun ang problema.
Ano ang magiging problema? Sabi ng magandang babae. Problema ko kasi may anak akong dalaga. Sabi niya, ano naman ang magiging problema eh? Mukhang binata naman, guwapo pa po. Ano ang magiging problema dun? Naku, ining. Sigurado pag binuksan ng anak ko yung pinto at nakitang guwapo siya, magugustuhan ng aking anak yan. Sabi nung mamang driver. Ano naman ho, sabi ho nung magandang babae, ano naman ho, wala namang problema dun. Guwapo naman, binata. Ining, doon tayo magkakaproblema. Alam mo kung bakit? Gusto mo bang malaman? Sabi ng babae. Sige ho, gusto kong malaman ano ho ang magiging problema. Guys, tatanungin ko kayo. Bakit kaya hindi sinagot ng matandang lalaki, ng matandang driver, mamang driver, kung anong oras na? Eto lang ho yun. Sabi niya, Ining, paano kung nangyari? Dumating yung time na nagustuhan niya yung anak kong dalaga. Nagustuhan niya yung anak kong dalaga at nagkagustuhan sila. Naku, Ining, malaking problema yon. Sabi ng babae, ano ang magiging problema? Sabi ng mamang driver, Ining, ni Rilo, hindi makabili. Paano pa kaya ang kinabukasan ng anak ko sa kanya? So what's the point, guys? What is important is vision. Hindi pa man nangyayari, nakita mo na kung ano yung dapat mangyari. Parang live good lang yan, guys. Nakita mo na yung magiging future ng live good eh. What is important is yung vision. Kung tatanungin ko, kung ano yung nakita mong magiging destination mo, bakit hindi mo patrabaho eh? Kasi unang-unang tinitingnan natin yung may-ari. Bago ka pumasok kay Live Good, ang unang-unang nakita mo at naramdaman mo, kinilig ka. Ngayon kinilig ka, pagpatuloy mo na, kinilig ka na eh. Di ba? Kumbaga sa kumukulong tubig, okay lang na hindi sobrang lakas ng apoy mo. Kahit mahina yan, wag mo lang papatayin. Tandaan mo, kukulo at kukulo ka. Di ba? Kaya guys, doon sa mga leaders ko, sa mga kapwa ko, Live Good family dito na narito po ngayon, bakit po na tayo nandito? Tanungin natin ang sarili. Ask yourself. Nandito ka ba dahil ang gusto mo lang kumita? Hindi. Siguro kung tatanungin mo yung sarili mo, kaya ako nag-live good kasi hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad yung pangarap ng mga taong pinasali ko dito at pinaasa ko nagaganda ang buhay nila dito kay Live Good. Tuparin mo yon. Yes. Yung mga tao na nananahimik, walang kaalam-alam yan. Binulabog mo yung mga pangarap niya. Nananahimik yung mga tao na yan, hindi ko alam na nawala na rin ng pag-asa buhay yan. Pero nung dumating ang Live Good sa kanila, nabulabog na yung mga pangarap niya. Ito pa rin mo. Kaya ka nag-Live Good dahil unang-una, hindi para to pa rin yung pangarap mo, to pa rin mo yung pangarap nila. Hindi para gisingin yung pangarap mo, kundi gisingin yung mga pangarap nila. Kaya tayo may training, anong gagawin natin? Gisingin natin. Amen. Di ba? Balik natin yung gigil. Di ba? Sabi ko nga, always be a first timer. Kung nagsimula ka dito, dapat pagising mo sa umaga, magsisimula ka ulit. Ganoon lang. Lagi mong iisipin na pinakamasarap sa buhay na may ginagawa ka is magsisimula ka. Kasi unang-una, lahat ng pinakamasarap nararamdaman mo ay nung ikaw ay mag-uumpisa. Dahil Right. lagi kang excited kapag mag-uumpisa ka. Yes. O di umpisa ka natin. Di ba? Kung naiisip mo na mahirap, kaya ka lang mahihirapan dahil unang-una ang iniisip mo mahirap. Pero kung ang iisipin mo, lahat ng bagay na mahirap, ito na yung pinakamadali sa lahat ng mahirap. Yes. Gawin na natin ang good. Di ba? Right. Yun lang po, maraming salamat po. Wow! Wow, 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 wow. So nakapulot ba tayo ng maraming aral doon kay Coach Ronel Cantos? Palakpakan naman po natin. Actually, sobrang nakaka-bless po yun. Totoo po yung sinabi ni Coach Ronel, no, na you focus. Kasi sabi nga po ni Zig Ziglar, if you really want to become successful, focus on helping other people achieve their goal and you will achieve your goal. Sobra po kasing short-sighted yung iba na parang sa pera nakatingin. Ngayon, pag ang point of destination natin, no? Dagdag ko lang po sa sinabi ni Coach Ronel. If you are here, this is your point of origin and your point of destination is the big money.
the big peso, the big dollar. Yun ang point of destination natin. Okay? Once na hindi po natin na-achieve yung pera na inaasam natin, babalik na naman po tayo sa point of origin. Look for another opportunity. Go for another point of the destination, point B, point C. On and off, hanggang sa darating ang panahon, wala tayong na-achieve na certain level of success, dignified success, kasi we keep on focusing on the money, but not focusing of becoming the person that we wanted to be. So how to become a good person or a good leader in building the business? Focus on helping your team achieve the right skill sets, achieve the right mindsets, educate them. Kaya po tayo may LGSEI Academy, because we are here to coach you, to guide you, to possess the right mindsets of network marketing, the right mindsets of Live Good, the right skill sets. Siyempre, kailangan yun. Kaya po tayo nagiging mapurol. Okay? Hindi po tayo nagiging sharp kasi kulang pa po tayo ng mga skill sets. That's why we are accumulating many rejections. Because of the poor mindset, nagkakaroon po tayo ng maraming rejection, kulang tayo ng skill sets. And of course, no, yung mga strategy po natin, hindi po natin talaga siya fully na i-implement. Okay? Nandun tayo sa short-sighted na walang gagawin, which is not the exact way to duplicate. Kaya nga siya network because we have to work. And of course, the last part is to give them the right courses of action. Kaya nga sabi po ni Coach Edmar kanina, work until it works. Sabi po ni Coach Ronel, you have to focus on working on your team, no? Help your team to achieve their goal, and definitely you will achieve your goal. So what a very profound, no? Napakaganda po ng mga sinabi ng ating mga coaches kasi alam natin na napakaganda na po ni Live Good. We have an extraordinary company, an extraordinary platform, extraordinary vehicle, natatapatan lang po natin ng extraordinary you. Pag hindi po natin natapatan ng extraordinary being na tayo, no, mahirapan tayo sumabay sa Live Good. Kasi andyan na po yung Ricardos. Andyan na yung vehicle. Paspas na yan. Eroplano na yan. Dadalhin talaga tayo sa destinasyon ng ating mga pangarap. Pero pag tayo is kulang, pag tayo is lacking, okay? In a form of action, in a form of mindset, in a form of skill sets, in a form of strategy, in a form of attitude, pag yan po ay kinapos, mga coaches, sana nakikinig po kayo sa amin. It will bring us to a fatal or a failure of building our Live Good business. Okay? So what is the main point? Let us focus on working on ourselves to be the kind of person that we wanted to be, and we will attract of who we become. Let us give dignity to this industry that we are saying good to each other, hindi po yung nagbabadmouth po tayo. Kasi after all, pare-parehas po tayo mga affiliates, pare-parehas po tayo network marketer, pare-parehas po tayo may mga pangarap, pare-parehas po tayo, we belong into this kind of industry called network marketing, called affiliation marketing. So, bigyan po natin ng dangal yung industriyang we belong. Okay po? So that's it, no? Ang gaganda ng mga sagot ng ating po mga coaches. And finally, Coach Art Ferrer, how do you align yourself, no, to cope up with the extraordinary platform of Live Good to make your goal of becoming successful in Live Good? Paano mo hinahanda yung sarili mo? Yeah. Okay. Thank you, Coach B. Yeah, for me personally, yung paghahanda, hindi mo to ma-measure lang doon sa anong kaalaman mo Whatever trainings that you have learned, di ba, sa lahat ng mga trainings, tingin mo, efficient ka na, you are well equipped. For me, hindi yun.
they are just tools. Tools lang yan. Yes. Siyempre, magkakatalo pa rin yan ano yung application. Yes. Pero sa akin, ang pinaka-importante dito, for me to cope up, yung yung paano ko tataasan yung acceptance level ko. Acceptance levels when it comes to facing challenges. Kasi guys, let's face it, there's no such thing as perfect company, perfect system. Okay? Kahit gaano kaganda yung pagkaka-design ng mga board of directors or the one who made that compensation plan, hindi yan magiging batayan para maging successful ka. Kasi just imagine a lot of companies kiniklaim nila na they have the hybrid compensation plan. When you say hybrid, it's a combination of all the effectiveness ng mga iba't ibang compensation plans. Sabihin na natin yung sa atin, of course, our owners with more than 20 years of experience, 'di ba? Kaya nga dinesign niya to because he believed, Ben Glinsky, our CEO, believe na ito yung isang effective na duplicable, workable, very easy na compensation plan. Of course, maganda yung pagkaka-design niya eh. Ngayon, ang tanong diyan, paano tayo? Bakit nung time na sumali ka sa Live Good, nadala ka lang ba ng hyping? Nadala ka lang ba ng na magagandang salita nung nag-invite sa iyo kaya ka sumali? 'Di ba? For most of us, maaring nadala tayo sa the way they presented the business kaya tayo sumali. Pero nandun ka na, bagaman naka-board ka na, may nakita ka lang isang mali. 'Di ba? Doon sa sistema, sa compensation plan or sa tao. Yes. Bakit ka naging affected? Affected agad, nandiyan na yung nagbabadmouth ka na, biglang, 'di ba? Samantalang hindi mo inanalyze na kaya ka sumali kasi eto nga, meron kang dreams, 'di ba? Nakabatay ba yan doon sa sa nakita mong mali sa sistema? So ako, yung acceptance level mo dapat taasan mo na kahit may problema, maging part ka ng solusyon. 'Di ba? Maging part ka ng solusyon na nakikita ang problema diyan kasi unang-una, ang system na binigay sa atin, yung business na binigay sa atin ng ating CEO, meron niyang adaptability. Bagaba hindi yan lahat nag-adapt sa lahat ng iba't ibang kultura, iba't ibang bansa. So ibig sabihin may mga challenges. Ikaw ba'y magiging part ng solution o magiging part ka ng revolution? Mhm. 'Di ba? So dapat ikaw yung magiging bagaba as frontliners. Kung may nakita kang problema, tulungan mo yung kumpanya na ipaliwanag. Ikaw mismo hindi ka nagiging solusyon. Ano pa yung makikita ng tao sa iyo? Una-una, taasan mo yung maturity mo. Dapat dito Yes. nagmamature ka. Kaya ako gusto ko yung nagmamature kasi for many years in this industry, hindi ko pa masasabi talaga na I am totally mature. Pero ngayon, nare-realize ko, imagine for 25 years, ngayon ko nakikita na dapat pala talaga taas mo yung maturity level mo. Matuto kang mag-accept kung ano yung mga changes, kung ano yung mga challenges na nangyayari sa iyo. Hindi dahil may nakita ka lang, aayaw ka na. Imagine pagiging mature, dapat intact ang integrity mo dyan. May Yes. makita kang mali, dati nakakatawa lang, actually, habang natatawa ka, nakakalungkot yung isipin. Nung nandito ka, ang ganda-ganda lahat ng bitaw mo about company, about the owners. Tapos may nakita ka lang, lilipat ka, tapos ikaw pa yung magbabadmouth. So nasaan ang integrity doon? Yes. Try to put yourself in that place. Sino susunod sa'yo kung ganyan ka? Di ba? So dapat na-strengthen mo muna yung faith mo. Hindi lang sa sistema na binibigay ng libid, kundi ano ba yung kaya kong gawin? Nasa-serve ko ba yung purpose ko? Tama yung sinabi ni Coach Ronel na ito ay yung tipong dapat isipin mo yung welfare ng mga taong in-involve mo sa negosyo. Ito hindi yung sarili mo. Guys, most of us, sabihin natin, we all need money. We all need stability. We all need security in this business, in this industry. Pero wag naman tayong mag-focus lang doon sa pag-gain ng wealth, di ba? Mag-focus tayo, ano ba yung nagiging part natin? Ano ba yung nagiging contribution natin dito sa Live Good? Ano ba yung nagiging contribution natin sa industriya natin? Sinasabi natin, I love this industry, di ba? Minamahal mo ba talaga yung industriya? Kung ikaw mismo ay nagiging part ng pagkasira ng industriya.
So guys, maging matuto po tayo na maging part tayo ng solusyon. Hindi tayo magiging part ng revolusyon. Yes. Okay? So yung mga trainings na yan, magiging tools lang po natin yan. Ang magiging ano pala natin to, how can we strengthen our values? Ano ba yung values na napapakita ko sa sarili, nare-realize ko for myself, and ano yung napapakita kong values doon sa mga taong ini-involve ko dito sa business na ito. Yun lang po, Coach B. Wow! Palakpakan naman po natin ang ating mga coaches. Super duper proud naman ako sa mga sinasabi ng mga coaches natin. Thank you so much, Coach Art Ferrer. Alam niyo po ba na what Coach Art was trying to point out is all about the attitude, the values, kung paano ka mag-handle ng mga challenges. Because you know what, guys? In this form of business, it's really the attitude that will determine your altitude. Tandaan po natin to, ha. The attitude will determine our altitude. And let us try to accept na itong pong business natin, this is a character formation mask as a business. Actually, ang ginagawa sa network marketing, kaya ako po, coaches, pag ipanganak po ulit ako, kagaya ng sinabi po ni Bill Gates, if I would be given a chance to start all over again, I would do network marketing. Ganun ko kamahal ang network marketing industry na to. Alam niyo kung bakit? Dito lang ako nakakita ng sense of purpose na ginagawa mo, ginagampanan mo primarily for your family, for your loved ones. Pero yung ultimate purpose to serve other people, yung nagiging blessing ka sa marami, unlimitedly, saan ka nakakita ng ganun? You go into politics? You go into becoming an artista or what? Is in network marketing, ito na to eh. Gagalingan lang natin. Ayusin lang natin talaga yung sarili natin. Kaya palakpakan po natin yung ating mga coaches, no? Focus on working on our attitude. So what a fulfilling night, no? Grabe. Nag-learn ba tayo? Bigyan nyo naman ng heart emoji. Grabe, sa dalawang tanong na yon. Dapat, no? Ano yung mga nakita natin sa Live Good? Bakit natin siya nakita? Nasabi na this is really a long-term platform. And how are you going to prepare yourself to cope up? How are you going to realign yourself? Kasi ikaw yung piloto eh. Ikaw yung piloto sa business mo dito sa Live Good. Hindi yung upline mo, hindi yung downline mo, ikaw. Kanina kausap ko po si Coach Edmar, kausap ko din si Coach Art. Tama yung sabi ni Coach Ronel. Nung nag-umpisa tayo sa business, tayo lang mag-isa. Ako po kahit mag-umpisa uli ako from nothing. Okay? From the very beginning, I will still do whatever I started. Alam mo kung bakit? Ngayon nga, mas nakakatuwa eh. Because we have the result. Napatunayan natin na ang lupit ni Live Good. Meron lang konting discouragement, ayaw na tayo. Meron na tayong hindi nagustuhan, ayaw na tayo. Magbabadmouth na tayo. Yun po yung nakakasad po doon. Kasi magpasalamat po tayo kasi si Live Good ay hindi siloso. Dalhin lang po natin yung sarili natin ng marangal. Nothing good to say, better say nothing at all. Focus on the focus, realign ourselves, redream, reignite. Mag-evaluation po tayo. In what part of my Live Good business is lacking? Bakit nangyari po ito? Okay? So with that, maraming salamat. So one last parting words. So kasi it's already 10 o'clock. Napasarap po yung ating pong usapin. And I hope, Live Good family, sa mga nanonood po sa atin dyan sa live, kayo po ay nabe-blessed. I-share nyo po ito sa ating pong mga Live Good family. I-share nyo po ito sa mga kaibigan po natin. Kasi napakaganda po ng Live Good. Sa pag-join po sa isa pong company, wag lang po tayo tumingin sa kitaan. You have to thoroughly scrutinize, evaluate, analyze, think properly on the people that is leading the company, on the products that we have. Remember that we are the future Amazon of network marketing. Ako bakit super duper ako excited kay Live Good?
290 million members ang Amazon. 29 years. 1 year pa lang tayo. So ako ngayon 57. Dagdagan ako ng Panginoon ng 30 anyos pa. So 87-year-old. Magre-retiro po akong milyonaryo. Super duper multi-millionaire. Kaya yun po yung nakikita ko po si Live Good. Paano ka tatanda kung lahat ng mga products ng Live Good inilalaklak mo ng libre? Huwag lang tayo masasagasaan. Ibig sabihin, we have that potential kasi si Lord naman talaga nakakaalam ng buhay natin. Pero alam natin na becoming healthy, andyan na because of the products. The pay plan, hindi binabawasan, dinadagdagan. Paganda ng paganda. Okay? The system, never na-delay ang ating sweldo. May mga time na advance. Okay? Those are the factors. And the leaders that you have here in LGSEI, think on this. Aren't you proud? Ako po, kung meron man pong taong proud ngayon, isa ako doon. I'm so proud with the top leader that I have. To each one of you, Coach Ronel, Coach Art, Coach Edmar, you touch my heart. Sa mga sinabi nyo, alam niyo yung magkaroon ka ng reflection sa kung ano yung meron ka, sobrang nakaka-proud yun. At yun yung gusto namin na maipakita po sa inyo na ma-value nyo, ma-value ng bawat isa. Sino ba talaga si Live Good sa buhay po natin? Yun. The people, the product, the pay plan, the platform. Isipin mo, you have a global business. Nasa bahay ka lang. Bakit hindi natin to gagalingan? Yung system natin na malupit, malupit sa malupit, evaluate po natin na mabuti yun. And lastly, the timing. The timing. Isipin mo, pioneer ka. Isipin mo, you are part of this disruption. You are part of this revolution. And what else? The result. Nakita na po natin na nag-create ng maraming millionaire ang Live Good. Konting challenges lang, ayaw ka na. Bakit? Anong kasiguraduhan natin? Na sa pupuntahan mo, wala kang challenges na dadatnan. So, thank you. Sana po meron kayong mga napulot. Let us just be mature enough. Sabi ni Coach Art. Sabi ni Coach Ronel, start with a vision. The clarity, begin with the end of the mind. Ano nakikita mo sa future mo with Live Good? And with Coach Edmar, you have to work until it works. Kahit anong ganda ng Live Good, kung tayo mismo ang magbibigay ng problema, sa tingin mo, magiging successful tayo? Hindi po. So ayan, last parting words sa ating po mga coaches. Coach Ronel, anything that you want to say sa ating po mga Live Good family? Naka-mute, paki-mute Coach. Coach Ronel, paki-mute. Ayun, ayan, thank you very much po, Coach Vilma, no? And then sa ating mga coaches na narito ngayon, kay Coach Art, kay Coach Edmar. Actually, ang dami ko rin pong natutunan, and then nagpapasalamat po ako sapagkat hindi lang tayo yung natuto, maging yung mga participants na narito ngayon, no? Naniniwala po ako na yung mga taong nandito na nakikinig, sana po hindi lang po kayo nakinig, no? Sana po yung pinakinggan ninyo hindi lang po pumasok sa isip, dapat pumasok sa puso. Kasi tandaan po natin, kapag kaniyaka po natin yung negosyo natin, tandaan po natin may magandang mangyayari po talaga sa atin. At isipin din po natin, no, na marami hong bubulong diyan sa atin sa labas. Pero para sa akin, no, kung payapa ka na kay Live Good, kung dating naniwala ka na nagaganda ang future mo kay Live Good, yakapin mo na kasi nandito ka na eh. Yes. No? Nandito ka na rin lang, patunayan mo na. Kasi tandaan niyo po, ang taong puro simula, wala huyang mapapala. Tandaan po ninyo. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo, kung nahihiya ka na gawin ng Live Good, natakot ka na gawin ng Live Good, tandaan niyo po, ang taong takot, wala huyang maaabot.
ipagsigawan natin na maganda ho ang LiveGood. Kasi hindi ako naniniwalang papasok ka kay LiveGood kung hindi ka nakakita ng magiging magandang kinabukasan dito. Tandaan ho natin na wala naman ho naging problema ang LiveGood sa buhay natin. Correct. Kapag yung trabaho mo, nagkaka-payout ka, nagkaka-commission ka. Ibig sabihin, yung sipag mo, tapatan mo ng sipag, tatapatan din ni LiveGood ng dapat itapat doon sa sipag mo. Ibig Correct. sabihin, ikaw na lang ang tatanungin, ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto mong resulta? Tapatan mo lang ng trabaho kasi wala naman hong trabaho na binigyan ka ho ng income nang hindi mo pinaghirapan. So, ibig sabihin, paghirapan ho natin, magsikap po tayo. Sabi nga po, nandiyan naman yung mga mentors natin, may mga nagtuturo sa atin, tinuturo sa atin kung paano mo gagawin ang negosyo at paano mo ito sisimulan. Di pag-aralan natin kasi naniniwala ho ako kung bakit na naman ho tayo nahihirapang gawin ng negosyo. Ang kulang lang naman talaga yung kaalaman. Kasi hindi ka magkakaroon ng advantage para kausapin yung ibang tao kung wala kang alam sa ginagawa mo. Correct. Ngayon, tukin mo. Sabi nga po, wala kang makikitang bago hangga't wala kang ginagawang bago. Ibig sabihin, gusto mong may mabago sa ginagawa mo kay LiveGood, abay, dapat may ginagawa kang bago sa sarili mo. Hindi pwedeng yung kung ano na lang yung alam mo, yun na lang yung alam mo. Mag-adapt ka. Kasi ang pinakamasarap po sa buhay na ginagawa natin, kung hindi na nagiging effective yung ginagawa mo, magbubun ka. Hanap ka ng mga tao magtuturo sa iyo na, uy, yun pala yung effective. 'Di ba? Kaya napakaganda ng training, napakaganda na may mga ganito po tayong mga Zoom meeting na training na ganito dahil unang-una, may mga nasasabi yung mga coaches natin, yung mga uplines natin na talagang kapakipakinabang ho siya. Ako po para sa akin, no, tandaan po natin, ang resulta, ang income, gaano man kalaki ang kinikita natin, tandaan po natin, wala ho sa laki ng kinikita yan. Sa dami ng kaalaman na meron ka, tandaan niyo po, yan ang magbibigay ng malaking kita sa iyo. Yes. Yung mga taong nagtuturo na nakagawa na ng resulta, na hindi sila nag-asawang ituro kung ano yung dapat ituro, dapat to rinanamnam natin yun. Hindi lang ho tayo nakikinig na parang tayo nakikinig at nanonood lang ho dahil magaling ho yung speaker, maganda ho yung sinabi, nantig yung puso mo, dapat po, kapag ikaw may natutunan, trabahuin agad natin kasi tandaan ho natin, wala akong pinagkaiba na nakapanood lang tayo ng magandang pelikula, pero kung hindi po natin gagawin, wala din hong kwenta yun. So gawin ho natin ang LiveGood kasi unang-una ho, ang future natin nakasalalay kung paano natin gagawin ang LiveGood. Yes. Tayo pa rin ang gagawa. Sabi nga, sino ang kikilos kung hindi ka kikilos? Sinong gagawa nito kung hindi ikaw ang gagawa? Di ba? Kung hindi ikaw, sino? So, Yes. kung nararamdaman mo na ito talagang magbibigay sa'yo ng magandang future, trabahuin mo, aralin mo, kasi ang pinaka-importante, aralin mo. Kasi pag wala ka ho talagang alam, maniwala ka sa akin, hindi mo ito magagawa. Correct. Kailangan aralin natin. Ngayon, paano mo ito magagawa? Di mag-aral ka. Yung mga uplines natin na andyan, nagtuturo, ang gaganda po ng mga sinasabi nila, ganito ang gawin natin, ganito tayo magsimula, ganito natin ito palakihin, di sumunod ka. Kasi kahit hindi ka ho magaling, basta marunong kang sumunod, may mararating ka. Correct. Para sa akin po. Kahit Yes, hindi ka yes. magaling, basta marunong kang sumunod, may mararating ka. Kasi Yes. what is important is yung marunong kang sumunod. Kaya nga, totoo po yung sinasabi na meron kang good learning and listening attitude. Kung wala ka niyan, maniwala ka sa akin, wala kang mararating. Yes. Coach, thank you very much po. Thank you, Coach Ronel. So that's, alam niyo yung mga sinabi mong good learning and following attitude or listening attitude, it takes humility to do that. Yes, Coach. Okay? So it's very, very important yung learning. Kasi walang earning pag hindi po tayo nag-learn. Hindi po tayo Correct. dito, hindi po to get rich quick scheme. Hindi po ito pera-pera. Ito po yung pinakamadali na uri ng negosyo when it comes to acquiring the skill sets. Pero yung opportunity, yung income, your possibility, the potential na pwedeng mangyari sa'yo,
high-profile professional po tayo dito. Kaya napakaganda po ng network marketing para hindi po natin to pagtuunan ng tamang aral, ng tamang pagsunod at tamang aksyon. Okay, so thank you so much, Coach Ronel. So punta naman po tayo sa iyo, Coach Art Ferrer. What are the last parting words that you want to say sa ating pong mga listeners? And by the way, congratulations, coaches, no? Ang daming nanonood sa atin dito sa live. Keep on sharing. Shout out naman po kay Coach Jenny Joy. Coach Jenny Joy from Joy Chi community. Talagang ang dami nilang nanonood doon. At sa lahat po ng mga naka-watch in sa atin dito sa ating pong live. Thank you so much, guys. Coach Art, come in. Okay, thank you sa mga coaches na nakasama ko for tonight. I also learned from you. Yun nga yung maganda dito sa atin bilang leader or bilang part ng business natin, yung good learning and listening attitude. Okay, now my parting words, guys, gusto ko lang i-remind kayo mga coaches na ako ano man yung maging success natin or kung ano man din yung maging failure natin sa paggawa ng negosyong ito, walang ibang accountable dito kundi tayong sarili natin mismo. Huwag na nating sisihin pa ang sistema, ang kumpanya. Sabi nga ni Coach Ronald kanina, di ba? Tumuro ka, may 3 babalik sa'yo. So imagine na lang yung bigat or impact yung accountability mo sa lahat ng pwedeng mangyari sa iyo, either success or failures. And kung meron man sa grupo natin na nawawala, dead man na lang. Hayaan na lang natin sila. Okay, unang-una marami pa diyan kasi kung if you believe na explain mo, napakita mo yung value ng negosyo natin at hindi pa rin sila nag-stay at may nasasabi pa sila, hayaan na lang po natin. Yes. 'Di ba? Kung if ever na dumating man sa time na mag-diversify kayo or maghanap na ibang opportunity, guys, ang lagi nyong iisipin, kung hindi nyo nagawa dito sa Live Good yun, hindi mo binigay yung best mo, there's no point for you to try other opportunities. Dito pa lang i-correct mo na. There's nothing wrong in diversification or diversify. Basta make sure lang na intact ang integrity mo. Kasi ang integrity po natin, yan po ang pinaka-investment natin kung bakit tayo magiging successful po kung saan man tayong industriya mapunta or business na mapunta. And maging maingat po tayo sa pag-iidolo. Okay? Kasi dapat tinitingnan po natin doon sa mga taong iniidolo natin sa industriya or sa business na ito, nasa tama yung kanilang yung kanilang attitude. Okay? Kung meron man tayo iidolohin dito, hindi po sa nagpapaka-spiritual ako, no one else, it's only God. Kasi siya po yung nagiging reason natin. It's very normal for us na ang maging biggest why natin pamilya natin. Pero bakit hindi natin ibahin? Okay? Ibahin, ang gawin natin biggest why is the Lord. Bakit siya yung reason? Because we are talking about serving, paging servanthood natin. At paano natin magagawin mag-serve sa ibang tao, kundi natin siya ang inuuna po natin. So guys, ngayon pa lang, pag-isipan natin mabuti, bakit tayo nasa Live Good? Hindi lang para ma-fulfill yung mga dreams natin. Nandito po tayo to serve our purpose. Ayun po. Salamat. So wow. Thank you so much, Coach Art, no? Grabe 'yon. Na talagang isipin po natin yung tinatawag na servant leadership. Servant leadership. Yung bang hindi tayo nakatingin lang doon sa big money. Kasi alam nyo, yung challenges, it's really part of the process. It's really part of the business. Kung magre-research po kayo sa Google, you try to check the 4 phases of network marketing. The excitement is there, the momentum is there, but there is a slippage. And on that part of the slippage, it sounds critical. It's crucial. Pag hindi po natin handle ang sarili po natin on the critical stage, which is the slippage, pwede po tayong mapunta sa ibang company, pwede po tayong lumipat sa ibang company, pwede tayong mag-murmuring, pwede po tayong maging harmful sa ibang tao. But, pasalamat po tayo na we are at the bottom because this is the perfect time for us to grow. Even if you are alone, always remember
that you have with you your faith, that you have to be faithful to your faith, that you have with you your belief, that you are unshakable with your belief, that you have with you your vision na nakita mo sa Live Good, that you have to be unshakable. So kung kumpleto, kagaya ng sinabi po ni Coach Art, that we are intact, that your integrity is not at stake. Alam mo ano ang lugar mo, alam mo ang posisyon mo, alam mo wala kang taong inaagrabyado, alam mo na wala kang sino man na tinatapakan, buo ka eh. At uulit-ulitin ko po, napakaganda ng industriyang ito kasi this is a character formation mask as a business. So tuloy-tuloy po tayong magpakabuti, tuloy-tuloy po natin ayusin ang sarili natin. I'm not saying I'm good enough, no? May mga kanya-kanya po tayong mga limitations kasi tao lang po tayo. But if we are open for growth, if we are open for corrections, doon po natin nakikita yung maturity. Doon po, kaya mahal na mahal ko to Coach Art coaches, no? Yung sinasabi ni Coach Art na parang ang sarap-sarap lang talaga mag-network. For me, no, yun yung nakita ko po dito. Alam mo, pag usaping magsasalita na, magne-network na, alam mo yung parang na-alive ako. Kanina, I was not feeling well. Kasi parang nagkaroon ako yata ng spasm. Yung parang pinasok ako ng maraming lamig. Baka nanibago ako sa lamig ng kwarto ko. Galing ako sa sobrang init na katawan, na lugar. So I thought na hindi ako makapagsalita. Pero alam niyo yun, nung nag-alarm clock na ako ng 7 o'clock, parang na-ignite na naman ako. Andito na naman ako sa comfort zone ko. Kaya ang sarap. So thank you guys, Coach Ronel, Coach Art. And let us hear no from our isa po sa ating pong napakagaling po na, na mentor, na coach, no other than Coach Edmar Tercolas. Your last parting words. Ay, last na. Akala ko sisimula pa lang tayo. Nakainom kasi ako ng ng super green tsaka super red. Nag-iba yung Parang- mood ko. Parang Parang atat na atat ka na. Parang nag-start mode ako ulit. Parang atat na atat ka na, Coach. Alam ko na yon. Na-inspire ako kay Coach Ronel. Ang galing mag-rhyme no? Magaling mag-rhyme. Ito, tugma-tugma yung words niya. Gagayahin ko nga. Last parting words. Pag wala kang marating dito kay Live Good, hindi ka kasi dumating. Pag hindi ka kumita, hindi ka kasi nagpakita. Pag Tama. wala kang tiyaga, hindi ka magkakaroon ng nilaga. So ang Live Good po ay isang magandang oportunidad na binigay sa atin ng Panginoon. Na huwag na po nating sayangin. No, alam nyo, napakaganda na po ng chance. No? Bihira kasi dumating ito yung ganitong klaseng chance. Yung kumpanya na ganito kaganda. Kaya Yes. ako, na sabi ko, okay to siguro, meron pa tayong mga mamimit na mga opportunities, pero si Live Good, palaging nasa number 1 na listahan ko to. No? Pero, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Tandaan nyo, kami mga coaches, mahal namin kayong lahat. Amen. At sana, matutunan nating mahalin ang isa't isa. Dahil pag may pagmamahal at pagtutulungan, lahat umaangat. Amen. So dapat yun lang talaga yung gawin natin. Tama si Mentor B, no? Pag meron tayong mga kasama na nag-join sa ibang opportunity, huwag nating tuligsain agad. Yes. So bigyan natin sila ng chance na, siyempre, gusto rin hindi naman nag-join sa iba yan dahil para lang mag-standby doon. Gusto rin kumita, no? Live Good is a good partner. Yun ang nakita ko Live Good is a good partner with other business. Yes. Hindi siya kontrabida, Yes. no? Dahil tandaan nyo, pagka na-realize ng tao mo, basta hindi mo lang inaway, Correct. na maganda talaga si Live Good, babalik at babalik yan. Mm-mm. Ito na ang ganda-ganda ng product Correct. enjoy natin yung sa product pa lang. Sabi ko nga sa inyo, kahit wala pang complan, sold na ako Correct. ito na, tuloy-tuloy lang tayo. Kung meron tayong mga nawalang tao, pwede pa naman bumalik yan Huwag nyo nga Yes. lang kasi, Tama. huwag nyo nga lang kasing awayin. Inaaway nyo Correct. kasi kaya ayaw na Correct. bumalik. Diba? Correct. Huwag nyo nga awayin. Oo. Yeah, correct. Huwag nyo tanggalin sa chat group agad. Yeah. Tanggalin sa chat group agad. Wala na. Ang tawag kasi doon, Mentor B, sinunog mo na yung tulay.
Correct. Tama. Eh, pag sinunog mo na yung tulay, paano pa babalik yan? Eh, malay mo, pagbalik niya, mas magaling na yan. Yes. Yes. Diba? Malay mo, pagbalik niya, mas positive na yan. Yes. Malay mo, pagbalik niyan, mag-diamond na yan. Yes. Tama. Eh, inaway mo. Eh, wala Correct. na. Putol na. Hanap ng ibang upline. Oo, yun ba sama? Yun ang masakit. Pagka naghanap ng ibang upline yan at nag-diamond yan, eh talagang mapapailing-iling ka na lang. At yun ang tinatawag nating huli na ang lahat. Correct. Again, 3 araw na lang, katapusan na. Huwag niyong kalimutan ng subscription. Parang awa niyo na. Yun lang yung dahilan kung bakit tayo patuloy na magkikita-kita. Kasi pag pinabayaan mo yung subscription mo, mawawalan ka ng negosyo sa LiveGood. Tatamarin ka na kasi malalaglag ka sa matrix. Huwag mong payagan yun. Sa halagang 600 piso, Yes. huwag mong payagang masira ang pangarap mo. Tuloy-tuloy lang. Work until it works. Yun lang po yung dapat natin gawin. Dahil all work works. Minsan nga lang, hindi pa ngayon agad. No? Parang sinasabi ko nga sa last training ko, pag nagtanim ka ba ng mangga, bukas may mangga ka na. Di ba? 5 taon bago ka umani. Pero pag nandiyan na yung puno, tuloy-tuloy na ang pamumunga. Yes. Harvest ka na lang ng harvest. Yan yung passive income na inaasam-asam natin. Woohoo! Di ba? Yes. Biruin mo kung magtsatsaga ka ako, I'm already 47. No? Meron 13 years to build bago ako mag-60. Ay, biruin mo, pag 60 ko, ang minimum income ko kay LiveGood is $5,000. Aba, magandang pension na yun. $5,000 a month. 13 taon kong trinabaho. Di ba? Kesa naman umasa ako sa gobyerno, 1,000 isang buwan. Ano ba yan? Diba? Dito na lang ako kay LiveGood, $5,000 a month. Di ba? Diamond rank pa. Oh. Posible naman di ka mag-diamond 13 taon na. Ano ba naman? Yes. Di ba? Kung talagang may goal ka lang magagawa naman talaga lahat ng bagay. Mag-stay ka lang. Stay long enough until you become diamond. Huwag kang aalis kay LiveGood hanggang di ka pa diamond. Correct. Dahil Tama. magiging diamond ka, maniwala ka sa akin. Correct. Diba? Bigyan ko kayo ng story. Lagayahin ko ulit si Coach Ronel. Last story na to. Alam nyo ba yung kwento nung taong nagbenta ng farm niya? Binenta niya yung farm niya sa murang halaga. Kasi gusto niya maging diamond gold hunter. O binenta niya yung farm niya sa murang halaga. Hindi niya alam, yung nakabili ng farm niya, doon pala nakita sa lupa na binenta niya, yung pinakamalaking source ng diamond sa buong bansa nila. Wow. Binenta niya sa murang halaga. Tapos binenta niya para maghanap siya ng diamond sa ibang bansa. Oh my. Samantalang nandun lang pala sa sarili ng lupa ang pinakamalaking source ng diamond na madidiscover sa buong bansa nila. Ay, grabe. Biruin mo yan, nakaka-LiveGood ka na. Nandito na ang diamond. Huwag mo itong ibenta, huwag mo itong pabayaan. Correct. Para maghanap ka na naman sa ibang bansa. Ito na, hawak mo na. Tutuhanin mo na lang ang pagtatrabaho. At siguradong dito ka na matutupad ang pangarap mo. By the way, yung pangalan ng libro is Acres of Diamonds. Nakita niyo yung libro na yon. Yun yung story ng isang taong nagbenta ng lupa niya dahil gusto niya maghanap ng diamond sa ibang bansa. Only to find out na yung lupang binenta niya, nandun pala yung pinakamalaking diamond source sa buong bansa nila. Grabe. Ganon yung story. No? Kaya tuloy-tuloy lang po. See you at the top. See you on the next training. See you on the next presentation. Invite lang po tayo, build lang po tayo, at makukuha natin Yes. pangarap natin kay LiveGood. Magandang gabi po sa lahat. Wow, grabe naman yung coaches. So bigyan naman natin ng mga clap diamond heart emoji ang ating mga powerful speaker for tonight. So Coach Edmar, grabe yun na ibebenta niya pa yung kanyang lupa, yung pala nandoon na. So anong mensahe doon? Nasa LiveGood ka na. Pag ikaw ay mag-build ng other company, you have to put in effort. Mag-i-invite ka din. 'Di ba? Lahat din magti-training ka din, aaralin mo din 'yan. Bakit hindi mo na lang itodo kay LiveGood? Ngayon para doon sa mga ang ating pakiusap lang po,
Let us create a healthy environment. Avoid po natin yung mga saying bad words. Please. Nakikiusap po ako. Kasi minsan naman, minahal mo din naman si Live Good. I came from a broken relationship. Alam niyo yon, parang ang hirap yung minahal mo, tapos sinira-siraan mo. Ako may ex po ako, no? Pero ang hirap nun na yung ex mo, nagkaaway lang kayo, nag-break lang kayo parang sinumpa-sumpa mo na, pinablik mo pa. Parang ano man yung ano na yon, grudges mo, keep it yourself. Kasi at the end of the day, hindi mo alam what will happen in the future. So, nothing good to say, better say nothing at all. Let us put this business and integrity. Malapit na po ang cut-off. Tama po si Coach Edmar. 600 pesos. 20, 20, 20 pesos lang yan araw-araw. Anong mabigat sa 20 pesos? Na pwede niyang baguhin ang buhay mo ng bonggang-bongga. Meron ba kayo nakitang opportunity na 600 pesos a month, pero pwede kang maging multimillionaire? Ako doon po ako, coaches, nagpapasalamat ng sobra-sobra. Yung tinanggal ni Live Good lahat ng pahirap sa industriyang ito, hindi ka pa super duper proud doon, walang quota, walang auto ship, walang highly overpriced product, no for selling. Imagine mo nagne-network ka na hindi ka nagbebenta ng product, I'm not good in selling. Ngayon, kung huli man natin na-realize na, ay, ang ganda pala ni Live Good, anong maganda doon? Subscription method tayo, coaches. Subscription method tayo. Ngayon, hindi ka nag-subscribe ng ilang buwan. Napanood mo itong podcast na to at napagtanto-tanto mo. Ay, grabe. Dami ko na-learn By the way, congratulations sa mga coaches. Ang dami daw nilang nale-learn. So, palakpakan naman natin ang ating mga speaker ngayon. May mga pa-I love you pa sila, coaches. Hindi ko na mabasa lahat-lahat. So, ang daming nabibless. Praise God. So, yun lang naman po yung part doon na we are giving impact to your lives. So, if ever, ito po ang sasabihin ko, if ever you made a wrong decision na hinayaan mong malaglag ka sa matrix, okay lang po yon. Kasi, pwede ka namang mag-subscribe uli. Wala ka nang ilalabas uli na $40. Magre-renew ka lang uli ng $60, ng 9.95. Sabihin na natin 600 pesos. Alam mo ang good thing? Aakyat ka na naman sa matrix. At hindi mo alam, yung pag-akyat mo na yun, samahan mo ng maraming dasal, na yung dudugtong sa'yo, yung pala yung diamond na mapupunta sa ibaba mo. So everything happened for a reason. Everything happened for a purpose. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Okay po. So yun ang kagandahan po, coaches, kay Live Good, di ba? Magre-renew ka lang, i-reinstate mo lang uli yung inyong subscription, bayad ka lang, akyat ka uli sa Matrix. And this time around, di ba, love is sweeter on the second time around. May hugot ako doon pero bakit wala? Anong ibig ko sabihin? Pag bumalik ka sa Live Good, make the most of it, no? At sana po ito pong aming podcast ngayon, Why Live Good is a long-term business plan, is nakita niyo po yung mga nakita namin na kung po pwede nga lang ipahiram namin yung puso't mata namin, ipapahiram po namin sa inyo para sabay-sabay tayong mangarap, sabay-sabay tayong magkaroon po ng unshakable belief that we have to be faithful to our faith. Yung mustard of seed, not faith, no? Na siyang magdadala po sa atin sa malupit na tagumpay dito po sa Live Good. So with that, coaches, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig po sa atin sa live. To Coach Ronel Cantos for accommodating us on the very quick invitation. Okay, medyo challenging po itong podcast po natin, pero praise God, talagang inalaw ng Lord na tayo po ay mag-podcast ng ganito ngayon. So mga coaches, nandito pa po sa Zoom, bigyan naman po natin ng heart emoji kung kayo po ay na-blessed ngayong gabi kasi muntik po itong hindi mangyari. We are supposed to have a presentation na lang with Coach Edmar, but thank God na nandito si Coach Ronel and of course si Coach Art na talagang yung prayer niya na magbumalik ang kuryente, bumalik po talaga ang kuryente. So Coach Jericho, enjoy your mga commencement speakership mo dyan po sa Bicol. Continue to inspire more people. And to you, Coach Dance Cordero, okay po, so we pray na maging stable na ang kuryente nyo dyan at umayos na ang internet connections nyo.
And to you, Coach Ching Norada, we just hope na you got your baggage from the airport. So we are here to let us love, love, love. Love, love lang po tayo. Pwede bang maglagay tayo ng love, love lang? Love, love lang tayo, di ba? Kasi talagang, yun naman talaga ang purpose natin. Spread lang po tayo ng love, spread lang po tayo ng positivity, wag na po tayo mag-spread out ng negativity. So with that, maraming salamat po sa ating pong lahat. Mabuhay po si Live Good, lalong-lalo na ang Live Good Philippines. Okay, God bless you all.